Basta mga kapobre, magandang araw sa inyo. Malamig dito. Summer na pero malamig talaga sa basement. Iba yung pakiramdam. Kaya ito naka jacket tayo. Ayan o, Chevy. Tapos yung vlog ko last time, hindi ko na nagawang i-upload yung pag-unbox ko ng sneakers na in-order ko. Kung maalala nyo yung last time na vlog ko, kasi napagod na ako. Natulog ako, parang inabot yata ako ng 7 oras. So hindi ko na nagawang i-edit na kasama to. Kaya gawa natin siya ng separate na vlogs mga kapore. Sarap suotin ng tracker jacket na to. Ang price ko sa loob ng katawan. Ayan. So in-order ko siya sa JD Sports. Tapos 1 week ko siyang pinintay. Tapos kahapon siya dineliver ng FedEx. Ano bang date kahapon? 7? Yeah. May 7. 1 week ko siyang hinintay. Buti nga dumating siya kasi may wildfire na yun dito sa malapit sa amin. Dito sa Alberta. Doon sa pinagpapraktisan ko sa Thorhill tsaka sa Redwater. Like 30 minutes lang yung driving from dito. And naka-state of emergency sila. Tapos pinapa-evacuate na lahat ng mga residents doon. Kaya hindi ko alam kung paano ako mag-take ng aking road test sa May 27. Tatry ko silang tawagan bukas kung makokontak ko, kasi kung pinag-evacuate lahat, meaning to say masyado ng risky. And karamihan siguro ng mga bahay doon at saka mga post office registry is nasunog na, kaya hindi ko alam kung paano. Pero susubukan ko pa rin kasi May 27 pa naman. May 3 weeks pa ako. Pero kung hindi naman siguro, baka naman pumayag silang dito na lang gawin yung road test dito sa amin sa Smoky Lake. Kasi open na rin naman yung registry sa amin. Pwede na ako magpapalagay. Sana, I hope. Tingnan natin. Nakakatakot din kasi plano ko nga sanang mag-ayos na rin ng iba kong gamit. Ilagay ko sa sa maleta. Just in case lang naman, kasi hindi mo masasabi, diba? Marami-rami na rin akong naipon dito mga gamit, nabiling gamit, and medyo may price din, kaya medyo masakit kung may iwan ko lang. Siguro after this vlog, ayos ako ng mga gamit ko, ilagay ko sa maleta. So yun, medyo napapahaba na ang usapan natin. Sige, dito na tayo, diretso na tayo dito sa unbox natin ngayon for today. Nike siya, Air Jordan 1 at saka Nike na Dunk na low. So tingnan natin kung gaano kaganda to. Muna natin. Dito pa siya, authenticity, para malaman kung original siya. So yan, tinignan ko na yung scan ko and legit siya mga kapatid. Naka-offer kasi siya. Ang original price niya nasa $180 per pair, tapos naka-offer lang siya ng $100. So nabili ko lang itong sneakers nito for $200 yung dalawang pares na to. And gusto ko yung kulay, medyo rare siyang makita sa mga sneakers tsaka sa mga Dunks. Kaya talagang ginrab ko na. Last day ng offer nila ngayon, so binili ko siya sa JD Sports. Kasi kaya ako nagka-interest nung last time na mag-practice kami ng driving ni Boss Ali. Nagpunta kami sa mall. So sa Kings, anong pangalan? Basta somewhere in Edmonton. Nakalimutan pa, basta may Kings siya. Nung doon kami nagpunta. Tapos napunta kami sa mga outlet mall, yan.
Kasi may hinahanap siyang pang arm support, parang gano'n. So napunta kami sa JD Sports, nagpunta rin kami ng sa Nike, tapos nagpunta rin kami sa Sport Check yun. Tapos doon ko nakita tong sneakers na to. Iba yung price sa mall kaysa sa online, mas mura sa online. So nung makita ko tong specific na kulay na to, naka-offer din siya, pero mas mataas siya ng $25 to $30. Tapos bibili mo pa siya ng cash, babayaran mo siya ng cash or card, pero unlike sa online, pwede mo siyang i-split into 4 payments. So yun ang ginawa ko. Tinignan ko siya sa online nung makita ko. Pag-uwi ko dito, tinignan ko siya sa online shop nila. Tapos nakita ko, uy, may available siya. Tapos mas mababa yung price. Kaya, ningrab ko na, kinuha ko na. Sayang yun. So yun. Siguro last na shoes na to, medyo marami-rami na akong nabibiling sapatos. Stop na muna siguro. I hope na last na to. Pag talagang may apps ka sa cellphone mo at wala kang magawa, yun, browse and browse. Yun yung siguro iwasan ko muna ngayon. Mag-browse or i-delete na tong app. Siguro last na to, I hope. So yan ito. Yan, JD Sports mga kapobre. Tignan natin. Nakasil pa siya. FedEx yung courier nito kahapon. Deliver siya around mga 12 PM. Hindi ko na lang siya na-videohan, pero nakita ko nung deliver siya ng FedEx. Kasi naglilinis ako ng bakuran. Kaya on time din siya kung totoo siya. Yung box, quality yung box. Ito yung maganda pag na-order ka online. Kasi pag umorder ka ng online, kung ano yung box ng in-order mo na brand, dadalhin sa'yo, yun talaga yung kasama sa package. Compare kapag bibili ka sa mall. Yun yung napansin ko. Ang bibigay lang nila sa'yo yung pair ng shoes, tapos yung bag lang, yung paper bag lang. Yun yung ayaw ko doon. Especially kapag mga naka-offer yun. Kung ano lang yung nasa display, yun yung talaga ibibigay nilang siya sa'yo. Hindi kasama yung box. Kaya mas prepare ko more ng online. Kasi alam mo lang naman yung size mo. Tsaka pwede naman i-return kung sakaling hindi fit yung size. So yun mga kapobre. Like Air Force 1 po. Yung classic na Nike box na isa for Nike Jordan Low. Okay. Unahin natin siya dito. Medyo may alikabok pa. Nasa stock room lang siya. So yan, Nike Air Force 1. So yan yung details. Size 9 siya. Sa US, UK 10.5. Yan yung size ko talaga dito. So Nike Air Force 1 7 LB8 Black Vintage Coral Phantom. Yun. Yung kulay talaga yung nagdala dito. Talaga gusto ko yung kulay niya. So made in Vietnam siya mga kapowers. Okay. Tapos ito yung isa. Ito muna. Classic box na to. Ito naman ay, so yan, pareho lang ng size, detail. Nike Dunk Low Retro. So Phantom Black Vintage Coral. Size 9 sa US 10.5, 8, yan, 10.5 sa UK. Made in Vietnam din siya mga kapamilya. Yan. Ganda ng box. Unahin natin ito sa inyo. Yung detail ng box. Okay. Then, tararan. Sealed na sealed. Wow.
Ganda ng kulay. Kulay talaga, panalo ng kulay. Pagka-orange siya. Speaker siya, pero agad na pwede ba siyang i-scan? So ito yung ating Nike Air Force 1 size 9. Ganda ng detail ng stitching nyo. Tapos yung Nike Air na logo. Ito yung shoes nya. So may Nike Air din siya na embroidered naman. Yung likod nya. Ito yung shoes patches nya. Bango. Leather siya mga kapobre. Yan. Tapos may logo din siya dito. Tanggalin natin yun. Talagay sa loob ng shoes. Panalo. Ayan. Detail niya, meron din siyang etiketa sa loob. Size 9 siya mga kapobre. Tapos may logo din siya. Panalo yung kulay. Ang kulay talaga yung nagustuhan ko. So tingnan natin kung comfy siya sa paa mamaya kapag sinuot natin. Usually naglalaro yung size ko sa 8.5 to 9, pero mas comfortable ako sa 9. Kahit naka medyas ka na makapal, okay siya. So may neck logo din siya sa swelas niya. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yung holes niya sa paglalagyan ng sintas. So yan mga kapobre. Leather siya, 100% genuine leather. Tapos detail din niya sa tang niya. Yung detail ng tang ng shoes. Grabe. Tatlo yung kulay niya. May black, may white, and orange. So yung combination ng color niya. Parang yung kulay ng yung bola ng basketball. Yan. Ganito yung kulay niya. Ginagamit ng mga NBA players. Ganyan yung pagka-orange niya. Ito medyo rugged yung pagkalagay ng shoes leather dito. Ito rugged siya. Medyo magaspang siya compare dito na makintab siya, shining siya. Parang binaligtad siya dito, baligtad yung pagkakalagay dito compare dito. So kung mapapansin nyo, mas makintab siya kaysa dito sa shoes. Okay, tapos strip siya, 3 strip din siya. Galing na, orange, white at saka black. So yan. So ito yung ating Nike Air Force 1. Maya try natin isuot. Yan. Okay siya mga kapobre. Tapos tingnan natin yung isa. Ating Nike Dunk Low Red Ball. Classic red box siya mga kapobre. Okay. Mapapansin nyo medyo similar siya ng konti sa Nike Air Force 1 natin. Mamaya papakita ko sa iyo yung difference silang dalawa. So ito siya. So
first impression panalo talaga. Amoy leather. So ito yung detail niya mga kapobre. So stitch din siya and leather din siya mga kapobre. Ang tang niya, Nike logo, Nike detailed. Yung loob niya, yung detail niya. Tapos yung Nike niya sa likod is embroidered siya mga kapobre. Yung kulay niya similar din sa Nike Air Force 1, pero yung pagkakalagay ng pattern is medyo magkaiba siya. Ipapakita ko siya sa inyo maya. So yung kulay niya is black, white, and orange din. Pero yung shoes niya dito sa Nike Air Force is orange, ito naman black. Baligtad din siya, magaspang din yung shoes niya. Parang binaligtad siya. Kumbaga ito makintab, binaligtad siya, tapos yung inilagay na logo niya. Ang galing. Ito yung holes niya. May supported pa for your ankle. Alam ko pang support to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 yung holes niya. Plus 2 for your ankles. Total of 9. Okay. Nike logo din siya sa swelas niya. Amazing. Bango. Ganda to kapag mga naka-shorts ka. Yan. Magandang suotin siya. Kahit naka-jeans ka, kahit mga baggy jeans o kaya straight or slim cut jeans. Yun yung mga okay. Try natin suot. Naka-shorts ako ngayon. Try natin isuot siya. Okay. Yan yung detail niya mga rubber. Panalo talaga yung kulay. Very attracting yung kulay niya. Ang sa matang tingnan. Ang ganda ng tingnan sa mata. So, parang any color magmamatch siya. Siguro, especially white and black. Yan, maganda siya mag-match. So, pag compare natin sila, ito yung Air Force 1. Ito yung Dunk Low. So, pareho sila ng kulay. But yung detailed, ayan, kita niyo yung difference niya. Ito yung orange na sa harap. Ito, black yung nasa harap niya. Tapos yung shoes nitong Dunk Low is black. Ito namang Air Force is orange. At saka medyo mas bulky siya. And medyo mas heavy ang Air Force. Medyo mas heavy siya. And tsaka mas bulky. Yan. Mas mataas siya ng konti pati. Yan. Sa Dunk Low, yung Nike is embroidered. Wala siyang Nike logo na shoes. Kung lang siya. Yung name lang ng Nike. Sa Air Force yung Nike Air embroidered. Tapos may yung shoes niya. Kasama siya. So, yan. Pero yung kulay nila is similar. Yan. Ganda. Try natin ngayong isuot sa pako. Tingnan natin. Ito yung Nike Air Force 1. Comfortable sa paa. Ganda ng fittings niya. May room pa siya. Yan. So ito yung lalaki ko. May room pa siyang 1 inch. So wala pa akong medyas yan. Ito siya. Ng kulay. Charming yung kulay niya mga kapobre. Very
comfortable siya. Like Air Force One. Naman yung ating Nike Dunk Low size 9. Comfortable din siya sa paa. Hindi na pag naka-short. So, kung may medyas ka, high or like below ankle, okay pa rin siya. Very comfortable. Ganda ng fitting sa paa. Aesthetic siya. Very comfortable siya pang travel talaga. Kahit naka-short or skinny jeans or baggy jeans, slim fit, whatever the types of jeans na suot mo, tingin ko magko-complement siya. So dark and light color, okay siya. Ito yung ating Nike Dunk Low mga kapobre. Ang kulay niya. Aesthetically perfect talaga. Ganda nang ginamit ng combination for this color. Very attractive talaga siya. So ito mga kapobre ang ating vlogs for today. I hope na nagustuhan nyo itong pag-unbox natin ng Nike Air Force One and Nike Dunk Low. Comment down below kayo kung nagustuhan nyo siya. And thank you for always supporting my channel. Salamat sa pag-subscribe ninyo, and dumadami na po tayo dito sa community natin. And let's keep on growing, and kung may mga gusto pa kayong i-vlog about unboxing, comment lang kayo. And I will keep you update sa mga latest vlogs ko mga kapobre. Hanggang dito na lamang muna. Salamat sa patuloy niyo pagsuporta sa akin. God bless you all mga kapobre. See you on my next vlog.